Hi po sa inyong lahat at welcome to my channel, Mark My Son Channel. Ako nga po pala si Teacher Mark at sa hindi pa po nakakakilala sa akin, isa po akong public school teacher sa probinsya sa Bohol. Isa pong malaking karangalan sa akin na aking may bahagi sa inyo ang aking kaunting nalalaman sa mathematics. Disclaimer lang po, hindi po ako magaling sa math, pero baka ang aking kaunting nalalaman ay makatulong po sa inyo. Kaya sana patuloy niyo pong panoorin at suportahan ang aking mga video. So, huwag na nating patagalin pa. Let's get started. Magandang araw po sa ating lahat at muli ay welcome po sa ating pag-aaral ngayon. Ang atin pong pag-aaral ngayon ay ang comparing and arranging of integers. Atin pong pag-aralan kung paano magkumpara at mag-arrange ng integers. So bago ang lahat, atin munang aalamin kung ano ang ibig sabihin ng integers. So ito, integers is a set of whole numbers under opposite. Two integers are opposites if they are of the same distance from zero. They are on opposite side of the number line. The sign of integers is either positive or negative, except zero who has no sign. The integer 0 is neutral. It is either positive or negative. So, yun po, integers is a set of whole numbers and their opposite. Ito po ay mga set ng whole number. Two integers are opposite if they are the same distance from zero. So, if we'll use a number line, yung nasa gitna po ay 0 and then yung number sa kabilang side at saka yung number doon sa kabilang side ay yun po yung tinatawag na opposite. Yung kabilang side ay positive at sa yung kabila din ay negative. So yung nasa gitna, yung 0, wala pong sign kasi po yun ay neutral. It is either positive or negative. So magbigay po tayo ng halimbawa upang ating maintindihan kung ano itong integers na tinatawag na opposite integers. At saka yung positive at saka yung negative. So ito po, example, ito po ang ating number line. Mayroon pong linya, tapos mayroong mga numero. Yung nasa gitna ay 0, then yung from 0 going to the right, mayroong symbol na plus, yun po yung tinatawag na positive. Lahat ng number na may symbol na plus, positive, at saka yung number na walang symbol, positive din po yon. May plus o wala, consider po yon na positive. And then, yung number from 0 going to the left, yun po yung may negative. Yung symbol niya is minus. Ganito po. From 1 to 10, negative integers. Then yung 1 to 10 on the right, positive integers. So yun po yung tinatawag na positive and negative integers. Yung 0, neutral po yan. Wala pong sign. That is either positive or negative. So yung opposite, ito po yung negative 4 at saka yung positive 4, yun po yung tinatawag na opposite integers. Yung parehong number, ngunit magkaiba ang kanilang sign. Hindi lang po 4 ang opposite, halimbawa lang po yon. Ibang halimbawa, yung negative 1, ang kanyang opposite is positive 1. Positive 8, ang kanyang opposite naman ay negative 8. So yun po yung tinatawag na opposite integers. Sana po inyong naintindihan kung ano itong positive integers, itong negative integers, at saka opposite
integers. Ulitin ko, from 0 going to the right, yun po yung tinatawag na positive integers. Yung symbol po is plus. Kahit po yung number na walang symbol na plus, considered po yun na positive. From 0 going to the left, negative po yun. Dapat ang negative integers meron talagang symbol na negative. Kasi po kung walang minus na ilalagay, considered po yun na positive. Kaya kung ikaw ay magsulat ng negative number, dapat mayroong symbol, mayroong sign na negative. At saka yung magkaparehong number, ulit magkaiba ang kanilang sign, yun po tinatawag na opposite integers. So, ganun po. Ngayon, proceed na po tayo kung paano magkumpara ng integers. So, ito, how to compare integers. We can compare integers by using number line. So, ito po ang ating halimbawang number line. Mayroong number positive 1 to 10. Mayroon ding negative 1 to 10. Paano po ang pagkumpara? Magbigay po tayo ng halimbawa. Ito po, example, meron po tayong tatlong halimbawa. Example number 1, positive 9 at negative 8. Example number 2, negative 7 at positive 7. Example number 3, negative 5 at 0. Itong example number 1, atin po itong pagkukumparahin. Ang pagkukumpara po ay gagamit tayo ng lesser than, greater than, or equal. So ito, number 1, 9 and negative 8. Ano po ang symbol na gagamitin dito? So ito po ay greater than. Meaning, 9 is greater than negative 8. So, ganun po. Number 2, negative 7 at positive 7. Ano po ang symbol na gagamitin? So, ito po ay less than. Number 3, negative 5 and 0. So, ang symbol po natin gagamitin is less than. Meaning, negative 5 is less than 0. So, ganun po. Sa negative number, malaking number na negative ay maliit ang value. Ibig sabihin, yung 0 at saka negative 1, mas malaki pa ang 0. Negative 10 at negative 1, mas malaki pa ang negative 1. Pero sa positive, the bigger the number, the bigger the value. Positive 1 and positive 10, mas malaki ang positive 10. Tandaan po natin na kung positive, kung malaki ang number, malaki ang value. Pero sa negative, kung malaki ang number, maliit ang value. Kung ating pagkukumparahin, negative 10 at negative 9, mas malaki ang negative 9. So, ganun po. Lagi po nating tandaan na sa negative, kung malaki ang kanyang numero, mas maliit ang kanyang value. Negative 10 at negative 1, mas malaki ang negative 1. So, ganun po ang pagkumpara at ang pag-identify kung alin ang mas malaki. Sana po ay inyong naintindihan. Ngayon, proceed na po tayo in arranging integers. How to arrange integers? We'll use number line as our guide in arranging integers. Ito po ang ating number line. Halimbawa po, ito, mayroon po tayong dalawang halimbawa. Arrange from least to greatest. Ibig sabihin, mula maliit hanggang malaki. Example number 2, arrange from greatest to least. Ibig sabihin,
magsimula tayo sa malaki hanggang sa maliit. So example number 1, meron po tayong negative 3, negative 8, 0, negative 5, 9, at 6. Ito po ang ating i-arrange from maliit hanggang malaki. So ito, equals po tayo. Alin po dito ang pinaka-maliit? So ang pinaka-maliit is negative 8. Tulad ng nasabi ko, ang malaking number na negative, yun po ang pinaka-maliit. So meron tayong tatlong negative, negative 3, negative 8, at negative 5. Ang pinakamalaki doon ay ang negative 8. So ito ang mayroong pinakamaliit na value. Next to negative 8 is negative 5. Then negative 3, then 0, then 6, then 9. So ang 9 po ang pinakamalaki. So ganito po ang pag-arrange ng integers, ng least to greatest. So sana po inyong naintindihan kung paano ang pag-arrange ng integers. Proceed na po tayo sa example number 2. Meron tayong positive 7, negative 7, positive 14, negative 14, 0, and negative 2. So dito naman, mag-umpisa tayo sa malaki until sa maliit. Mula malaki hanggang maliit. So example natin, alin po dito ang pinaka-malaki? So equals muna tayo. Ang pinakamalaki po ay ang positive 14. Sunod sa positive 14 is positive 7. Next to positive 7 is 0. Then next to 0 is negative 2. Then negative 7, and the last, negative 14. So, ang pinakamaliit po ay ang negative 14. At ang pinakamalaki is positive 14. Next, 7, 0, negative 2, negative 7, negative 14. So, ibig sabihin nito, negative 7 is mas malaki pa doon sa negative 14. Negative 2 is mas malaki pa doon sa negative 7. 0 is mas malaki kaysa negative 2. So, ganun po ang pag-arrange ng integers in greatest to least. Sana po ay inyong naintindihan kung paano ang pag-compare ng integers at paano ang pag-arrange ng integers. Sa ngayon po, hanggang dito muna tayo. Kung meron po kayong mga katanungan, i-comment nyo lang po sa comment section at tiyak atin yung pag-uusapan. If you like this video, sana po i-share, at kung hindi ka pa nakasubscribe, sana po ay mag-subscribe ka na. Huwag nyo rin kalimutan na piliin ang bell all para mag-notify sa iyo kung meron akong mga bagong upload na mga topics. Maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig. God bless po sa ating lahat.